GWWS 1494 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas ng buhay. Kung hindi po nang dahil sa kanyang pamawat nubay sa atin, kailanman ay wala pong makakapaggabay po sa ating landas. Kaya po ganun na lamang ang pasasalamat at mga papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kamusliman. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sumasaksi rin po ako na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 10 ng kanyang mga pamilya, ganun din po ng kanyang mga kasamahan. Muli po ay nandito na naman tayo sa ating programang Islam ang Solusyon para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Pagbati po ng kapayapaan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para naman po sa aming mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ay nandito na naman tayo sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan po tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang po sa himpilan ng DWWS 1494 AM Radio po. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid po sa inyo ng The World Islamic Call Society. At muli po, ito po ang inyong abang lingkod, Salim Gimba. Napakaganda po ng ating paksa sa araw na ito, napapanahon. Ngayon po ang panahon ng tag-init. At dahilan po sa tag-init ay malimit din po maiinit ang ulo ng tao. Kasama na po ang mga kamusliman. Maiinit ang ulo na ibig sabihin madali lang po magalit yung tao. Kaya po ito ang ating paksa ngayon. Nababagay ito. Ano ba ang patakaran ng Islam tungkol sa galit? Yan po ang ating paksa. Natural po na lahat ng tao ay mayroong emotion. May galit. Wala exception dyan. Yan ay natural na bahagi po ng tao. Katawan ng tao. Make-up ng tao. Pagkakalikha sa tao, mayroon siyang emotion. Hindi po tayo mga robot. Kaya, natural na magalit ang tao, ngunit ano po ang patakaran ng Islam? Ano po ang patakaran ng Islam tungkol sa galit? Alam po ba ninyo na dahil po sa galit ng isang tao ay pwede pong
mawasak yung mama. Anger can destroy a man. It can destroy a plan. It can destroy a vision, a dream in life. Pupwedeng mawasak ng galit ang ilang taon mong pinagpundaran na pangarap. Sa loob lang ng 2 minuto o baka 1 minuto, pwedeng wasakin ng isang galit ang iyong pinaghandaan ng maraming taon. Halimbawa po na isa kang may pangarap na maging engineer, maging abogado, o kaya maging doktor. Ilang taon mong binuno sa kolehiyo. Yung mag-aral ka ng engineer, 5 taon. Opo, mag-aral ka ng abogado, kumuha ka ng political science, 4 na taon, plus 4 na taon, college of law. 8 years. Ganon din po sa medisina. 9 years. Kukuha ka ng biology. Tapos, kukuha ka naman ng proper medicine. Ilang years yung bubunuin mo. Pagkatapos ay halimbawa, may kagitgitan ka sa kalsada. Minamaniho mo yung sasakyan mo. Tag-init ngayon. Naggitgitan ka sa kalsada ng isang driver. Nagkainitan, nagkamurahan, bumaba ka, nataon may baril ka. Binaril mo yung mama. Wala pang 1 minuto, wasak ang pangarap mo, kaibigan. Natural, kulong ka. Kung hindi ka man makulong, magtatago ka na ngayon, wanted ka na. Paano tayo pagpapatuloy ang pag-aaral mo, wanted ka na. Nakita mo? Ang resulta ng galit, sa loob lang ng 1 minuto, wala pang 1 minuto, ang lahat ng pinagpundaran mo na magagandang plano, magagandang pangarap sa buhay sa loob ng maraming taon ay wasak. Kunti lang titiisin mo. 3, 5 minuto, 10 minuto lang ang titiisin mo. Pinalipas mo sana yun. Ganoon po kahalaga ang topic natin ngayon. O pwede ng isang maganda mong pangarap sa buhay mawasak sa loob ng 1 minuto kapag hindi mo alam ano ang gagawin mo sa galit mo. Patungkol po sa galit, nabanggit sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humigit kumulang po ay ito ang kanyang kahulugan. Anya, ang malakas ay hindi yaong kaya niyang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili habang nagagalit. Source natin, Sahih al-Bukhari. Nakita mo yan? Yaon ang tunay na malakas. Hindi malakas yung kaya mong ibalibag yung mama sa kalsada. Halimbawa, nakagitgitan mo sa kalsada at malakas ka, wrestler ka, o ano ka ba? O kaya may tubo ka doon sa sasakyan mo. Abay, hindi ang ibig sabihin ng malakas ay kaya mong i-knock out yung mama. Kung hindi, ang tunay na malakas sa paningin ng Islam ay yaong kaya mong pigilin ang iyong sarili kapag ikaw ay nagngangalit. Sahih al-Bukhari, the most authentic hadith. Alam po ba ninyo, mga kapatid, sa pananampalataya, alam po ba ninyo na minamahal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaong pinipigilan ang kanilang galit? Minamahal po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga yaong pinipigilan ang kanilang galit bilang katibayan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Humigit kumulang po sa ating wika na naiintindihan, ito po ang kanyang kahulugan. Ang mga yaong gumugugol, ibig sabihin po ng gumugugol, gumagasta. At ang tinutukoy po rito na gumagasta sa landas ng Allah. Ibig sabihin gumagasta sa mga charitable activities. Gumagasta alang-alang lamang sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ginagasta niyang pera niya, ganyan, sa lapi niya, para lamang sa Allah. Ang mga yaong gumugugol
Ito po yung translation, humigit kumulang sa ating binasa na ayat. Ang mga yaong gumugugol sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganaan at kahirapan. Ibig sabihin, hindi ka lang gumugugol kung mayaman ka, kundi pati na sa panahon ng kahirapan, pupuli ka rin. Gumasta, bigay ng sadaka, gumasta, alang-alang sa Allah. Ulitin natin. Ang mga yaong gumugugol sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, na pinipigilan ang galit at pinapatawad ang mga tao, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga gumagawa ng mabuti. Chapter 3, verse 134 from the Quran al-Karim. Paliwanag po Mga gumugugol sa landas ng Allah, pinipigilan ang kanilang galit at pinapatawad ang mga tao. Sa panahon po natin ngayon na hindi pinapatawad yung kapwa. Wala na siyang itinunim sa kanyang kamalayan kundi puot at galit sa kanyang kapwa. Ang kanyang inaalagaan sa kanyang isipan, sa kanyang kalooban, inaalagaan niya sa kanyang isipan at pinalalago naman ng kanyang kalooban ang pagiging magagalitin sa kapwa. Ma-imagine lang niya yung tao, galit na siya. Pinipigilan ang galit. Patungkol doon po sa aya, yung ating binasa, patungkol doon sa linya na pinipigilan ang galit, ay ulitin po natin ang hadith na isinalaysay po ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pakahulugan po sa ating wika na naiintindihan ng lahat, anya, diin na natin muli, maganda yung ulitin natin para lalong dumikit sa isipan ng tao. Ang malakas ay hindi yaong kaya niyang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili habang nagagalit. Sahih al-Bukhari. Yan po ating source, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya po, para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya ay i-train po natin ang ating mga sarili. Sanayin po natin ang ating mga sarili. Paano mo pipigilin ang sarili mo kapag ikaw ay nagliliyab na sa puot? Nandidilim na ang paningin mo sa galit. Paano mo ituturo sa sarili ang pagtitimpi? Yan po ang katuroan ng Islam. Ngayon po ay tag-init na panahon na may init ang ulo. Paano mo bibigyan ng sarili mo ng training to control your anger? Dumako po tayo sa gantimpala. Isa sa mga mahalagang gantimpala sa pagpipigil ng galit, mayroon po isa na napakagandang gantimpala po para sa mga yaong nagagawa nilang magtimpi. Makinig po kayo maigi, mga mister. Opo, nababagay po ito sa inyo. Lalo na po yung mga madadali magliyab sa galit, madadali magwala, sa kaunti lang ay nagliliyab na sa puot. Ito po, makinig kayo maigi. Kung gusto mo ng ganitong gantimpala, magsumikap ka, matutunan mo i-control ang iyong galit. Ano po ang gantimpala? Sa isang taong napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat kaya niyang pasambulatin ang kanyang galit, may mga tao po na mayroong authority, may kapangyarihan. Halimbawa po, isa kang manager ng kumpanya, o kaya isa kang may-ari ng malaking kumpanya, pwede mong bulyawan yung mga tauhan mo, lalo na't mainit ang ulo mo, kaya mong bulyawan kahit sino sa mga tauhan mo, masyado kang magagalitin. O kaya isa kang alkalde ng bayan, o kaya isa kang gobernador, mayroon kang political authority. Ngunit sa kabila ng iyong pagkakaroon ng kapangyarihan
ay pinitil mo yung galit mo. Halimbawa, kayang-kaya mong ipataw ang galit mo. Mayroon kang baril. Isa kang pulis, halimbawa. Kaya mong ipataw ang galit mo. Ngunit sa kabila ng otoridad na nasa iyong kamay, ay pinigilan mo ang galit mo. Ano po ang gantimpala? Napakagandang gantimpala po. Basahin po natin ang hadith. Nang sa gayon po ay maging malinaw po sa atin ano ang gantimpala. Umigit kumulang po, ito ang kahulugan nitong hadith na ating babasahin. Sa wika po na ating naiintindihan. Anya, ang sino mang mapigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan siyang isagawa iyon, siya ang unang tatawagin ng Allah sa lahat sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan para pumili ng alinmang nais niyang hawri. Ibig sabihin ng hawri kung sa wikang Maranao, midedari. Magiging kabiyak mo sa buhay sa kabila. Source natin, Abu Daud. So, ang sino mang mapigilan niya ang kanyang galit, napigilan mo yung galit mo. Bagamat may kapangyarihan kang isagawa yung galit mo, nasa authority ka, may kapangyarihan ka, may baril ka, o anuman, o kaya ikaw ay may-ari ng kumpanya o presidente ng kumpanya, pwede mong pagalitan ng mama, pwede mong bulyawan. Bagamat may kapangyarihan siyang isagawa yun, pero hindi na isinagawa. Ikaw ang unang tatawagin, kapatid. Ikaw ang unang tatawagin ng Allah sa lahat sa araw ng paghuhukom. Tatawagin ka at bibigyan ka ng karapatan para ikaw ay pumili alinmang nais mong hawri na iyong magiging asawa, misis, kabiyak ng buhay sa kabila. Source natin ay Abu Daud. Yan ang isa sa magandang gantimpala sa mga kalalakihan, mga brosko. Mga magagalitin. Mga madadali magliyab sa puot. Madadali magliyab sa galit. Pigilin mo, pag-aralan mong pigilin ang sarili mong galit at nag-aabang, kapatid. Nakaantabay ang igagantimpala sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng paghuhukom, una kang tatawagin para mamili ng iyong kabiyak ng buhay. Ngayon, narinig po natin ang hadith na ito, nawa ay isa aktwal ng kalalakihan. Itong napakagandang aral po nitong ating katatapos lang basahin hadith. Alam po ba ninyo, kung paiiralin lang natin sa buhay ang dalawang hadith na nabanggit ay, alam po ninyo, maiiwasan sa ng giyera, patayan. Lalo na po sa ating mga lugar sa Kamindanawan, uso po ang rido, ubusan ng lahi, kalaban, Muslim sa Muslim, patayan. Kung yung dalawang nabanggit na hadith ay isa sa buhay lang ng bawat Muslim, may tatatagsanan natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Pwedeng maitatag sa isang lipunang kamusliman ang pag-usbong ng pagmamahalan, pagtutulungan sa isa't isa ng mga Muslim. Ito po ang kailangan at ito ang turo ng Islam. Naturalmente, may mga galit ang bawat tao. Sino ba naman pang walang galit? Ngunit may patakaran, may paraan ang Islam papaano mamuhay ang isang Muslim na bagamat mayroon sa kanya bahagi ng kanyang pagkatao ang emosyon, ang damdamin, galit, ngunit alam niya paano manihuin ang kanyang sariling galit. Nakita mo? Napakaganda po ng ating binasa na hadith.
ang sino mang mapigilan niya ang kanyang galit. Bagamat may kapangyarihan siyang isagawa iyon, siya ang unang tatawagin ng Allah sa lahat sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan para pumili ng alinmang nais niyang hawri. Source natin, Abu Daud. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, ang mga Muslim ay magkakapatid sa pananampalataya. Mas matimbang pa yan sa magkakapatid sa dugo, yang pagiging magkakapatid sa pananampalataya. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, ano dapat ang pinaiiral natin? Natural, magkapatid kayo sa pananampalataya. Ano ang mga pinaiiral? Unang-una, pinaiiral dapat ang pagtutulungan sa isa't isa ng mga kamusliman. Ibig sabihin, tinutulungan mo yung kapwa mo sa paraan po. Tiyakin mo lang na tinutulungan mo siya sa paraan na halal. Hindi mo siya tinutulungan dun sa mga gawaing haram. Hindi mo siya tinutulungan dun sa mga gawain na tutulak sa kanya para gumawa ng illegal. So, pagtutulungan sa gawain na halal, legal na mga gawain. Yan ang magkakapatid sa pananampalataya. Pangalawa, paggagabayan. Gagabayan mo, i-guide mo yung kapatid mo. Alam mo yung kapatid mo na mayroon siyang ginagawa ng mga violation. Ano mang violation? Halimbawa, nakita mo na siya ay nagsasambayang, ngunit mayroong mga violation sa kanyang pagsasambayang. Bilang malasakit mo sa kanya, na kapatid mo sa pananampalataya, alam mo na maaari siyang magalit kapag kinurek mo. Ngunit dahilan sa pagmamalasakit mo sa kanya, na itinuturing mo siya na kapatid sa pananampalataya, kahit alam mong ikagagalit niya ay pagsasabihan mo siya. Sa pinaka-kaaya-aya, hindi nakaka-insulto, kung pwede pabulong, kayo lang ang nakakarinig, ituturo mo siya sa kanya ang tamang paraan ng pagsasambayang, nang sa gayon hindi violation ang kanyang ginagawa, nang sa gayon maging katanggap-tanggap ang kanyang prayer. Yan ay isa lamang sa mga halimbawa ng tinatawag na paggagabayan. Ikaw na maalam sa Islam, gagabayan mo yaong mayroong kakapusan sa kaalaman sa Islam. Nakita mo halimbawa yung kapatid mo na mali-mali ang kanyang prayer, mayroon siyang violation, pagsabihan mo kung pwede pabulong. Na ang tanging layunin mo ay upang makaiwas ka sa ikagagalit ng Allah. Ibig sabihin, wala kang anumang malisya na intention. Wala kang layunin na manginsulto doon sa tao, kundi ang tanging layunin mo ay makaiwas sa kasalanan. Sapagkat kapag nakita mo ang isang mali, ngunit hindi mo ikinukurik, ikaw kapatid ay nakakagawa ng kasalanan. Yaong mama na yaong na mali ang kanyang pagsambayang at hindi mo ikinurik, yang kasalanan niya dahil mali ang kanyang pagsambayang, hati kayo sa kasalanan. Kaya bilang nagmamalasakit ka sa kanya, paggagabayan, ginabayan mo siya. Na dapat, huwag ikagalit mong ginabayan. Dapat magpasalamat pa nga. Dahil may nagmalasakit sa kanya. Nang sa gayon maging counted ang kanyang mga sambayan. Pangatlong punto ay, ibig sabihin ng magkakapatid sa pananampalataya, pagkakaibiganan. Kaibigan mo yung kapatid mo sa pananampalataya. At pang-apat ay pagtatanggol sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin ng magkakapatid sa pananampalataya. Hindi yaong mga magkakagalit ang puso. Ang mga magkakapatid sa pananampalataya, ang pairalin natin ay pagtutulungan, paggagabayan, pagkakaibiganan, pagtatanggol sa isa't isa. Ito po ang sa pang-aya. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ulitin ko mula. Ito po ang kanyang kahulugan. Sa wika natin na naiintindihan, ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan, ay mga awliya sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng mga awliya sa isa't isa? Ibig sabihin, mga kaagapay sa isa't isa, mga katulong sa isa't isa, mga kaibigan sa isa't isa, mga tagapagtanggol sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin ng mga awliya sa isa't isa. Ulitin natin. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Itinuturo nila sa mga tao ang al-ma'ruf. Ano bang ibig sabihin ng al-ma'ruf? Ibig sabihin ko ayon sa paliwanag ng mga Islamic scholars, ang ibig sabihin ng al-ma'ruf ay Islamic monotheism. At ibig sabihin ng Islamic monotheism ay pagkilala, pagsamba sa nag-iisang Panginoon na walang katambal. Islamic monotheism at lahat ng ipinag-utos ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng al-ma'ruf. Ulitin natin. Itinuturo nila sa mga tao ang al-ma'ruf at ipinagbabawal sa mga tao ang al-munkar. Anong ibig sabihin ng al-munkar? Ibig sabihin po, polytheism and disbelief. Yung pong pagsamba, pagbibigay ng katambal sa Allah, pagsamba sa kung ano-ano mang mga likha ng tao, mga rebulto, santo, propeta at ano pang nilikha. At kawalan ng pananampalataya sa lahat ng anyo. At lahat ng ipinagbabawal ng Islam, ang tawag doon al-munkar. Ulitin natin ha, para maging dire-diretso ang basa. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Itinuturo nila sa mga tao ang al-ma'ruf at ipinagbabawal sa mga tao ang al-munkar. Isinasagawa nila ang mga as-salah at nagbibigay ng zakah at sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo. Kahahabagan sila ng Allah. Tiyak ang Allah ay lubos na makapangyarihan, lubos na paham. Chapter 9 verse 71 mula po sa Quranul Karim. Narinig mo? Ibig sabihin tayo balang mga magkakapatid sa pananampalataya o magkakaibigan, mga nagmamahalan, hindi magkakagalit. Yan ang dapat ipunda ng Muslim sa kanyang kamalayan. Alam po ba ninyo na natural lamang na paminsan-minsan ay naiinis ka sa iyong kapatid sa pananampalataya. Mayroon tayong emotion. Lahat tayo mayroong iba't ibang background sa buhay. Iba't iba ang personal interest. Magkakaiba ang ating mga gusto sa buhay. Pag nagsalungat ang dalawang tao na magkaibang background, magkaibang personal interest, minsan ay nagkakainisan. Natural yun. We are human beings. Ang hindi po pwede sa Islam ay magtanim ng galit, ng pangmatagalan. Sa Islam, kapag nakagalit mo ngayon, bukas hanapin mo siya at makipagbati ka. Dahil sa loob ng 3 araw, kapag hindi kayo nagbati, ang inyong mga sala ay suspendido muna, hindi mo na i-record, hindi mo na tatanggapin ang inyong mga sambayang hanggat hindi kayo nagbati na magkaaway. Kayo na magkapatid sa pananampalataya. Ibig pong sabihin ay, dinidiinan po sa katuruan ng Islam ang tinatawag po na pagmamahalan, pagiging magkakaibigan, pagiging nagtutulungan, pagiging magkakabati sa isa't isa, at hindi itinuturo sa Islam ang pagiging
magkakagalit. Kaya, halimbawa, masama ngayon ang loob mo sa kapatid mo, bukas, balik na naman kayo sa normal. Magkaibigan na naman. Reconcile. Yan ang mensahe ng Islam. Reconcile kaagad kinabukasan. Bati na naman kayo. Nagyayakapan na naman. Balik sa dati. Magkaibigan muli. Yan ang Islam. Yan po ang katuruan ng Islam. Magkakaibigan. At saka nagmamahalan ang mga mananampalataya, hindi magkakagalit. Dapat po ang mga Muslim ay sa halip na nag-uunahan sa galit, dapat po ang mga Muslim ay nag-uunahan sa anong bagay. Dapat po ang mga Muslim ay nag-uunahan sa anong bagay, mamaya lang po sa aming pagbabalik, sandali lang po, insyaAllah. Ito ang himpilang PWS 1494 sa inyong radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat po ng papuri ay para lamang talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong ating Panginoon na lumikha sa lahat po ng nilalang. Tuloy-tuloy po tayo sa pakikinig sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan po tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang po sa ating himpilan DWS 1494 po AM Radio. Ito po muli ay inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Ang programa po ito ay kagandang loob na hatid po sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po, saan po tayo dapat magkarerahan at mag-unahan? Natural, hindi tayo mag-uunahan sa galit. Saan dapat? Ang mga Muslim ay kinakailangan po magkarera, magpaligsahan, mag-unahan, hindi sa galit, kundi ay sa pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan dapat tayo mag-unahan. Takot sa Panginoon. Diyan dapat magmadali ang bawat isa, papunta sa pagpapatawad mula sa Panginoon. Diyan dapat magkarera ang mga Muslim. Hindi yung ang pinagkakarerahan natin, galit sa kapwa, baril dito, baril doon. Wala na inatubag kundi armas. Binubura sa kamalayan ng Muslim yaong nagkakarera, nag-uunahan sa paghingi ng pagpapatawad mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sabihin, may purify natin yung ating mga sarili. Aba, doon tayo nag-unahan sa galit. Ang binubuo natin sa ating kamalayan ay baril. Makapatay. Makapinsala. Ito po ang sabi sa isang ayah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Humigit humulang po. Ito po ang kanyang kahulugan. At magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon. At sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig na inilaan para sa mga mahintatakutin sa Allah. Chapter 3, verse 133. Wala po sa Quranul Karim. Nakita mo? Doon dapat magmadali ang Muslim. Doon dapat magkarera ang mga Muslim. Mag-unahan doon sa papaano natin mahingi ang pagpapatawad mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dito kapos deficit ang kamusliman sa ating panahon. Sa halip na gabi-gabi inaalagaan mo sa iyong sarili ang galit mo sa iyong kapwa. Bakit kaya hindi mo na lang alagaan sa sarili mo ay papaano magtawbah? Papaano humiling sa Allah ng kapatawaran?
paano magkarirahan tungo sa pagpapatawad ng Allah, tungo sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig na inilaan, inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga yaon. Mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mahintatakutin. Alam po pa ninyo mga kapatid, itong ating pinapaksa na galit, mayroon pong 4 na uri ng galit. At tansyahin natin sa ating kalooban saan tayo sa 4 na ito. Kaya makinig maigi. Nang sa gayon, malaman mo kung nasaan ka sa 4 na ito, at pagkatapos na malaman natin saan tayo dito sa 4 na klase ng galit, ang alamin naman natin ano dapat ang pipiliin natin sa 4 na ito. Naturalmente, katulad ng sinabi natin ilang beses, tao tayo. Po pwedeng magalit. Sino ba naman ang taong walang galit? Ano po? Yun lang baliw, marunong magalit. Yung paka-normal na tao hindi marunong magalit. Mayroong 4 na klase ng galit na po pwedeng nanduroon ka, isa sa mga ito, ngunit isa sa mga ito ang siyang ating i-adapt. Bilang normal human being na may galit, isa sa mga ito ang pipiliin natin. Alin kaya sa 4 na ito? Sige po. Isa-isahin natin. Unang klase ng galit. Mag-take note ka kapatid. Waliin po natin parati. Nag-take note para mapuno yung ating mga notebook ng mga katuroang Islam. Unang uri ng galit ay madali magalit at madali rin mawalan ng galit. Yan ang una. Ibig sabihin ng madali magalit sa kaunting bagay lang. Kaunting bagay lang nagwawala na, sa napakaliit lang na bagay nagagalit na. Kahit na yung hindi kagalit, nagagalit siya. Subhanallah. Anong klase kang Muslim? Makita mo lang yung anak mo na hindi okay. Makita mo lang yung asawa mo. Pagdating mo ng bahay, makita mo lang na hindi ayos yung mga upuan. Galit ka agad, dabo ka agad, itsa dito, itsa doon. Napakadaling magalit at napakadali rin mawala ang galit mo. Mamaya-maya, ngiti-ngiti ka na. Hindi ka na nagagalit. Sino kaya sa atin ang mayroong ganyan uri ng galit? Madali magalit. Madali rin mawala ng galit. Pangalawa, na uri ng galit. Madali magalit, ngunit matagal mawalan ng galit. Napakaliliit lang na bagay. Mapasaringan lang. Mapagsabihan lang ng kaunti nagagalit na. At kapag nagalit, matagal mawala ang kanyang galit. Mayroon sa atin mga ganyan. May sino kaya sa atin ang ganyan, aber? Tanong-tanongin kaya natin ang ating mga sarili. Pwede natin examinin ang ating sariling galit. Ikaw ba ay napakadali magalit at kapag nagalit ay nagtatanim ng kawayan? Ibig sabihin, walang katapusan, forever ang kanyang galit. Sino kaya? Pangatlo, uri ng galit. Matagal magalit at matagal din mawalan ng galit. Anong ibig sabihin ng matagal magalit? Yung mama, kahit na biro-biro mo pa, tuksoin mo pa, kahit na makarinig pa ng kung ano-ano, hindi nagagalit. Aba, minsan nga nakakarinig ng hindi magagandang salita, nagtitimpi pa rin yung mama. Pinagtatawanan na siya, naiinsulto na, nagtitimpi pa rin yung mama. Hindi talaga siya madali magalit. Ano mang makita niya, lagi siya nagsasabar. Patience. Pero, ingat ka. Kapag nagalit naman siya, ay pagkatagal-tagal, mawala ng galit. Sino kaya sa atin ang ganyan? Matagal kung magalit, at matagal din kung mawala ng galit. Yan po ang pangatlo na uri ng galit. Pang-apat po ay matagal magalit. Ibig sabihin, matagal siya kung magalit. Kahit anong gawin mo, hindi nagagalit. Ang tagal, hindi siya mapagalit. Ngunit, napakadali. Madali mawalan ng galit. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi nagagalit.
Galitin mo man, pagsabihan mo man, ano man gawin mo sa kanya, hindi siya nagagalit. Ngunit kapag nagalit siya, ang dali-dali mawala ang galit. Nakaaway mo ngayon, mamaya-maya nakikipagbati na siya sa iyo. Ha? Matagal siya magalit, ngunit napakadali mawala ng galit. Ito po ang 4 na uri ng galit na tiyak kung ikaw ay tao, nandiriyan ka sa 4 na yan. Saan ka kaya naroon sa 4 na yan? Hindi ka makakatakas dyan. Nandiyan ka sa 4 na yan. Una, madali magalit at madali rin mawala ang galit. Pangalawa, madali magalit, ngunit matagal mawala ng galit. Pangatlo, matagal magalit at matagal din mawala ang galit. Pang-4, matagal magalit, ngunit madali mawala ang galit. Saan dapat tayo sa 4 na ito? Batay po sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan ka dapat dyan? Alam natin na naririyan tayo dyan. Saan man dyan? Ngunit kinakailangan na ang sundin natin ay ang patakaran ng Islam. Saan ka dapat tatayo? Sa 4 na klase na yan? Ayon po sa payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa nabanggit na 4 na galit ay ang number 4 po. Pang-4. Matagal kung magalit, ngunit madali kung mawalan ng galit. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nagagalit. Hindi siya basta-basta nakikipag-away. Pasensyoso. Mapagtimpi. Mapagsabar. Ang tagal bago siya magalit. At kapag nakagalit ka naman nung mama na yaon, agad-agad nakikipagbati sa iyo. Agad-agad nawawala ang kanyang galit. Agad-agad nabubura ang kanyang puot. Agad-agad ang pumapalit sa kanya ay paano makipagbalikan sa iyo. Makipag-reconcile. At yan po ang katuruan ng Islam. Matagal ka kung magalit, ngunit napakadali mawala ng galit. Yan ang i-adapt natin na ugali bilang Muslim. Kung gusto mo talaga na ang pamumuhay mo Islam. Hindi yung nagtatanim ka ng kawayan. Nang galit sa kapwa, ibig sabihin na nagtatanim ng kawayan. Alam niyo yung kawayan. Putulin mo, mamaya tutubo yung isa pa anak. Ganun din, pag tinutulin mo, tutubo. Walang katapusan. 50 years, buhay pa yung kawayan. Yung kanyang mga angkan. Yan ang ibig sabihin na nagtatanim ng kawayan. Ibig sabihin, walang katapusang galit. Yan ang buburahin natin. Papalitan natin ng galit na sandali lang. Nawawala. Ibig sabihin, matagal ka kung magalit. Hindi agad-agad nagagalit. It takes time bago ka magalit. At kapag nagalit ka naman, agad-agad reconcile sa iyong kapatid sa pananampalataya. Yan ang i-a-adapt natin bilang mga tao. Sapagkat we are human beings. Hindi ka makakatakas. Mayroon ka talagang galit. Hindi tao yung walang galit. Lahat ng tao marunong magalit. Ngunit yan pang-4. Pang-4, yan po ang dapat na ating i-adapt sa ating mga sarili. Pag uwi mo ng bahay, salip na nagagalit ka, pagtimpi ka. Patagalin mo. Bago ka magalit, matagal. Ibig sabihin, hindi ka agad-agad nagagalit. At kapag nagalit ka, kailangan agad-agad reconcile. Yan ang Muslim. Yan ang katuruan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumako po tayo tungkol sa napakaigsi po na payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mama. Meron isang mama lumapit sa kanya. Sabi niya, Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpayuhan niyo po ako. Yung hindi masyadong kahabaan para hindi ko makakalimutan. Humingi siya ng payo na huwag na yung masyadong mahaba na payo. Advice. Kasi daw baka makalimutan niya kung mahaba nga naman eh. Ano ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa mama? Huwag kang nagagalit. Yan ang ipinayo niya. Napakaigsi. Huwag kang nagagalit. Sabi ng mama, pagpayuhan mo pa po ako. Sabi niya, huwag kang nagagalit. Sabi niya, pagpayuhan mo pa po ako. Pangatlong beses. At pangatlong beses rin, sinagot niya, huwag kang nagagalit. Yan, mga kapatid sa pananampalataya. Napakaganda, napakaigsi, pero napakagandang policy sa buhay. Huwag kang nagagalit. Napakagandang policy. Napakaganda po ito na patakaran sa buhay.
huwag kang nagagalit. Napakaganda. Kinakailangan ay matutunan ito ng Muslim na isabuhay sa kanyang buhay, lalo na ngayon tag-init. Opo, summertime. Naku po, maiinit ang ulo ng tao, lalo na dyan sa labas. Mga nagmamaneho, mga nakasakay sa sasakyan, o kaya kung saan ng lugar, sa sobrang init ng panahon, naaapektuhan po yung pag-iisip, temperatura ng katawan ng mama o kaya ng ali. Kaya madali magalit. Ang solusyon ay Islam. I-apply mo itong ating pinag-aaralan ngayon, paano mo haharapin ang galit? Alin dun sa apat ang i-a-adapt mo sa iyong sarili? Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, mayroon pong isang insidente tungkol kay Propeta Hud alayhi salam. Isa po siyang propeta. Nababagay po ito lalong-lalo na po sa mga mangangaral ng Islam. Kung mga tawagin ay mga duat, mga nagdadawa, daiya, ganyan. Nababagay po ito. Saan ka man naroon na grupo. Alam po ninyo, sa pagpaparating po ng katuruan ay iba't iba klaseng problema ang maiengkwentro mong klaseng tao. Naririyan yung very smooth ang iyong pangangaral. Nandoon naman yung ang pangangaral mo kukontrahin. At naroon naman yung makakarinig ka ng mga salitang hindi mo magugustuhan. Minsan mayroon kang tuturuan halimbawa tungkol sa mga tamang paraan ng pagdarasal at iba pang mga bagay. Ngunit sa halip na magpasalamat sa iyo yung mama o yung ali halimbawa ay magagalit pa sa iyo. Ito po yung isang ayah na nababagay diyan. Kaya importante sa isang Muslim in general, sa pangkalahatan, lalo na sa mga Muslim na mangangaral, importante yung nandoon sa iyo ang pagtitimpi. Hindi ka agad-agad nagagalit or hindi ka magagalitin. Pag sabihan ka ng masasamang salita, susuklian mo ng magagandang salita. Bago natin basahin po yung ayah, verses, dalawang ayat po, ay mayroon pong isa sa apat na imam sa Islam, malalaking Islamic scholars. Opo. Kung hindi nagkakamali ang inyong abang lingkod, ay si Imam Ahmad bin Hanbal. Mayroon pong mama na nilait-lait siya. Masasamang salita ang kanyang narinig dun sa mama na yaon. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagsalita. Umuwi siya ng bahay. Siguro po sa panahon natin ngayon, kapag umuwi yung mama, iniisip mo kukuha ng itak o kukuha ng armalite. Abay, hindi po. Ito po ay isang dakilang Islamic scholar. Umuwi siya, at bakit siya umuwi? Umuwi siya para maghanap ng regalo. Opo. At inipon niya mga regalo. Tapos dinala niya rin sa mama na naglait-lait sa kanya, nagsalita sa kanya ng masasama, ibinigay na yung regalo. Sabi ng mama, bakit mo ko binigyan? Sabi niya, dahil pinagsabihan mo ko ng masasama. At dahilan sa mga pinagsasabi mo sa akin ng masasama, ang mabubuti mong gawa ay mapapapunta sa akin. Kaya, ito, binibigyan kita ng premyo. Ganoon ang magagandang response na dapat isagot ng isang mangangaral sa Islam doon sa isang taong ipinaparating mo sa kanya, halimbawa ang tamang katuruan ay nagagalit o lalapastanganin ka pa o ano pang maririnig mo mula sa kanya. Suklian mo ng mas maganda. Nangyari din ito kay Propeta Hud na ating binabanggit yung ayah kanina. Alayhi salam. Nabanggit po sa dalawang ayat na babasahin natin. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Qala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ganito po, nangangaral siya.
Pero sa halip na makatanggap siya ng magagandang salita, itong tinanggap niya. Sinabi ng mga pinuno sa mga walang pananampalataya sa kanilang lipi, ito ang sinabi nila sa kanya. Katotohanan, tingin namin sa iyo ay kalukuhan, at katotohanan sa palagay namin ay isa ka sa mga sinungaling. Yun ang tinanggap niya salita, dun sa mga taong pinapangaralan niya. Ano ang sasagot niya? Sabi niya, sabi po ni Hud, Propeta Hud, "O aking lipi, sa akin ay walang kalukuhan, kundi ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng nilalang." Chapter 7, verses 66 hanggang 67. Wala po sa Quranul Karim. Nakita mo? Ganoon dapat ang isasagot. Isang mabuting salita ang iyong isasagot. Doon sa sinumang sumisira sa iyo, naglalait-lait sa iyo, gantihan mo ng magandang salita. Una, nakuha mo ng gantimpala. Yung mga mabubuti niyang gawa, ang mga gantimpala ay mapupunta sa iyo. Siya ngayon ang may atraso sa kabilang buhay na pagbabayaran niya sa harap ng Allah sa araw ng paghuhukom. Siya na nilalait-lait ka, sinisiraan ka, itinichismis ka. Yan mga kapatid sa pananampalataya ay kasalanan na kanyang pagbabayaran sa iyo. Sa madaling sabi po, ang katuruan ng Islam, kasama na roon po yung tinatawag na maximum tolerance, patience, sabar. Hindi ka magagalitin. Ha? Nandoon yung pang-apat, matagal bago magalit. Ngunit kung magalit ay madali lang mawalan ng galit. Nakikipag-reconcile ka agad sa kapwa. Mayroon po isang insidente tungkol sa isang mama na laman ng paraiso. Konektado pa rin po sa topic na kinagalit. Isang mama. Isang araw po ay habang nasa loob ng masjid ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ng kanyang mga kasamahan ay sinabi niya sa mga ito, dumarating ang taga-paraiso. Ibig sabihin, yung mama na yun, pag namatay, mapupunta sa paraiso. Kaya tawag sa kanya taga-paraiso. Dumarating ang taga-paraiso. At tinignan nila kung sino dumarating. Away isang mama na magulo ang buhok, galing sa ablution, at nasa kaliwang paa yung kanyang sapatos o sapin paa. Nang sumunod po na araw na naman, ay nandoon na naman muli sila sa masjid at nag-uusap. Pagkatapos sinabi muli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumarating ang taga-paraiso. Nang tingnan nila ay siya pa rin, yung mama pa rin na yun. Yung nakita nila kahapon ay siya pa rin ang nakita nila ngayon. 2 beses na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at 2 beses rin tumambad, siya pa rin ang mama. Pangatlong araw po, nandoon pa rin sila sa masjid kasi ang mga Muslim sa masjid yan nagtatambay kapag po oras ng prayer, habang hinihintay ang prayer. Opo. Sabi niya, muli, dumarating ang taga-paraiso. At sa pangatlong pagkakataon, siya na naman muli ang tumambad, itong mama na ito. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging palaisipan niya, ano kaya ang sikreto ng mama na ito? Bakit kaya nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 beses, 3 araw, na laman ng taga-paraiso ay dumarating at itong mama lumalabas, tumatambad? Ano kaya ang ginagawa nitong mga sekreto ng mga pagsamba, mga ibada, mga amal? Ang ginawa niya, nilapitan yung mama. Sabi niya, Uncle. Bilang paggalang, itatawag mo sa mama, Uncle. Ganyan. Uncle, sabi niya. Nagkagalit kami ng aking ama at ayaw kong umuwi ng 3 araw. Po, pwede bang sa iyo ako manuluyan? Sabi nitong mama, pwede. Sa loob po ng 3 araw at gabi ay minanmanan niya itong mama. Kung ano ang mga extraordinary nito ng mga gawain, hindi naman nagtatahajud. Ang ginagawa lang nito, regular, nagdidikir hanggang sa makatulog, kinabagahan, ganun din. Walang extraordinary na mga gawa ng mama na makakapag-impress sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, na maalam siya at nagtapat, sabi niya, Uncle, alam mo, ang totoo niyan ay hindi kami nagkagalit ng tatay ko. Hindi rin ako naglayas ng 3 araw. Ang totoo niyan ay 3 beses
Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dumarating ang taga-paraiso at sa tuwing sabihin niya, ikaw ang tumatampad. Kaya gusto kong malaman, bakit ganoon? Ha? Sabi ng mama, pamangkin, sabi niya, kung ano ang nakita mo, ay iyan ang katotohanan. Ibig sabihin, wala siyang inililihim na mga extraordinary na gawa. Ngunit, dugtong pa niya. Sa isa pang hadith, dugtong pa niya. Bago ako matulog, pinatatawad ko ang lahat ng may atraso sa akin. Nakita niyo mga kapatid. Sabi nitong kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak na ang bagay na ito ang nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago siya matulog, pinatatawad niya, nililinis niya ang kanyang puso, pinatatawad niya sa lahat ng mga nagkaatraso sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng mga nakaawa niya o kung mayroon siya nakaawa o nakagalit, sino mang taong may atraso sa kanya ay pinatatawad niya. Gabi-gabi, bago siya matulog. Kung ganitong klaseng virtud ay maipunla sa kamalayan ng kamusliman at mapausbong sa puso ng bawat Muslim, sana wala nang rido sa Mindanao. Walang ubusan ng lahi. Sana hindi magkakagalit Muslim laban sa kapwa Muslim. Ito po ang kailangan ng ating lipunan, maipunla sa ating kamalayan at mapalago sa ating mga puso, yaong ganitong virtud na gabi-gabi bago ka matulog, pinatatawad mo ang sino mang may atraso sa iyo. Kung sino mang mayroon kang galit, sa halip na ang laman ng iyong isipan ay ang puot sa tao ito na gusto mong hampasin, ang ipapalit mo ay ipagdudua mo pa yung mama o yung ali, ipagdarasal mo pa siya na sana patnubayan siya ng Allah, na sana gabayan siya ng Allah, nang sa gayon matutunan niya ang tama at maisabuhay niya ang tama, nang sa gayon siya ay huwag maging laman ng impyernong apoy. Yan ang dapat na ipunla natin sa kamalayan ng mga Muslim. Matutunan dapat ng Muslim na patawarin ang bawat isa. Burahin mo ang galit sa kapwa, kapatid, upang iyong makamit ang paraisong nakaabang, naghihintay. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ang mga yaong gumugugol sa landas ng Allah sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, na pinipigilan ang galit at pinapatawad ang mga tao, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga gumagawa ng mabuti. Iyan po ang mensahe ng programa ito. Sa aming mga kapatid sa pananampalataya, palitan ang matigas na puso ng malambot na kalooban sa kanyang kapwa. Sana po ay napulutan natin ng isa na namang magandang butil ng aral ang ating programa sa araw na ito. Hanggang bukas po muli. Dito lamang po sa programang Islam ang Solusyon, napapakinggan tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Ginta. Ugaliin po natin na kapag nakikinig ng programa ito ay may dala-dala po tayong notebook, panulat, para huwag po makakalimutan ang mga mahahalagang punto na atin pong isa sa buhay araw-araw, nang sa gayon ating makamit ang ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mga nabigkas po tayo ng mabubuti at tama, yan po ay galing sa Allah
Kung may mga nabigkas po naman tayo na mali, naway patawarin ng Allah, yan po ay galing sa ating sarili. Muli po, kami po ay nagpapaalam sa inyo at amin pong ipinaparating sa inyo ang pagbati po ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang himpilang PWWS 1494 sa inyong mga radyo para sa Diyos, para sa bayan.